Dumistansya na ako kay Ate Ruby dahil parang tinraidor niya ako. Hindi niya man lang sinabi sa akin ng totoo. Alam kong walang sinabi si Zoro na gusto niya ako, pero dahil sa kilos niya ay umasa talaga ako. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Nami dahil paborito niya daw ang One Piece. Si Nami ay nagtatrabaho bilang isang factory worker at dito niya na nakilala ang kanyang kaibigan na tawagin na lang daw nating Ate Ruby. Si Ate Ruby naman ay isang production operator sa isang pabrika ng mga parts ng sasakyan. Matanda sa kanya ng 15 years si Ate Ruby kaya parang naging mag-ate na sila since palagi naman silang magkasama sa iisang department. Naging maganda ang kanilang samahan at naging close sila ng sobra dahil madalas din silang nagbabanding pagkatapos ng kanilang trabaho. Hanggang sa malipat na si Nami sa ibang department kaya hindi na sila masyadong nakakapag-usap ni Ruby at dito niya naman nakilala ang isang lalaki na itago na lang daw natin sa pangalang Zoro. Mabait si Zoro at matulungin at dahil nga bago si Nami sa kanilang department ay hindi niya pa masyadong kabisado ang mga gawain kaya isa si Zoro sa mga tumulong sa kanya. Single si Nami noong mga panahon na yon kaya madalas siyang tuksuhin ng mga kasabahan niya sa department kay Zoro. Pero hindi naman yun pinapansin ni Nami at tinatawanan niya na lang hanggang sa isang araw ay nagkaroon sila ng company outing. Panay ang pagpapapansin sa kanya ni Zoro hanggang sa nag-friend request na ito sa kanyang Facebook at inaccept naman ni Nami dahil ayaw niyang isipin ni Zoro na suplada siya. Kaya simula nung araw na yon ay palagi na silang nagkaka-chat at nagkakausap at palagi nagkukwento sa kanya si Zoro kaya hindi niya maiwasan na mahulog ang loob niya sa kanya. Palagi pa rin silang inaasar ng kanilang mga katrabaho kaya napapansin naman ni Nami na nagpapapansin din sa kanya si Zoro kaya dahil dito ay nagkwento na siya kay Ate Ruby. Ikinuwento niya lahat kay Ate Ruby ang tungkol sa nararamdaman niya para kay Zoro at palagi naman siyang pinakikinggan ni Ate Ruby. Hindi nagtagal ay nilipat na rin si Ate Ruby sa kanilang department dahil kailangan siya para maging leader ng kanilang linya at ikinatawa naman yun ni Nami. Lumipas ang ilang taon at hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ni Nami para kay Zoro. Sa loob ng 3 taon ay kinukwento niya lahat yon kay Ate Ruby. Hanggang sa isang araw ay naikwento sa kanya ni Ruby na kinukulit daw siya ni Zoro at palagi daw siyang chinachat sa gabi para ipaload ang kanyang cellphone. Sinasabihan din daw si Ruby ni Zoro na bakit hindi siya pinapansin kaya pinagtatawanan lang daw yun ni Ate Ruby. At sa tingin naman ni Nami ay ate lang din ang tingin ni Zoro kay Ate Ruby dahil hindi naman nagkakalayo ang edad nilang dalawa ni Zoro. Madalas ay niyayaya din siya ni Zoro na kumain sa labas pero minsan ay tumatanggi si Nami dahil hindi niya alam kung seryoso ba talaga si Zoro. Hanggang sa isang araw ay naisipan niyang hingiin ng payo ni Ate Ruby kung dapat niya bang pagbigyan si Zoro sa pag-aya sa kanyang kumain sa labas. Pero nagulat na lang si Nami nang biglang ipagtapat sa kanya ni Ate Ruby na nililigawan na pala siya ni Zoro. Ang pagkakakwento pa sa kanya ni Ate Ruby ay parang wala lang at sinabi niyang ilang buwan na rin pala siyang kinukulit ni Zoro. Kaya parang gumuho na lang ang mundo ni Nami dahil hindi lang sa pinaasa siya ni Zoro kundi dahil inilihim sa kanya ng matagal yun ni Ate Ruby na nililigawan na pala siya ni Zoro. Ilang araw din yung iniyakan ni Nami at kahit anong chat pa sa kanya ni Zoro ay hindi niya na ito pinapansin at dumistansya na rin siya kay Ate Ruby dahil pakiramdam ni Nami ay tinraidor siya ng kanyang ate. Dahil sa haba ng panahon na kinukwento niya kay Ate Ruby ang nararamdaman niya para kay Zoro ay hindi man lang sinabi nito agad sa kanya kung ano ang totoo. Alam naman ni Nami na walang sinabi sa kanya si Zoro na gusto niya si Nami pero dahil sa kilos ni Zoro ay lubos na umasa si Nami. Hanggang sa magkaroon ng pasahan ng probationary sa kanilang department at hindi man lang siya ipinasok ni Ate Ruby kahit alam niya naman na maayos magtrabaho si Nami. At parang sinadya pang ipaalam sa kanya ni Ate Ruby na yung mga baguhan ang ipapasok niya para maging regular. Lalo pang nadagdagan na sama ng loob ni Nami sa kanyang ate nang makarating sa kanya ang pinagkakalat ni Ate Ruby na siya daw po ay pasaway at matigas ang ulo kahit hindi naman talaga. At ayun pa ang ginawang dahilan ni Ate Ruby para hindi siya maging regular at lalo pang nasaktan si Nami nang malaman niyang si Ate Ruby at si Zoro ay magkarelasyon na. Hanggang sa inabot na ng 5 taon sa pagtatrabaho si Nami at hindi pa rin siya naisama sa mga regular dahil sa parehong rason na sinasabi ni Ate Ruby. Nagkaayos pa rin naman sila at pinili pa rin ni Nami na magpatawad kahit alam niya naman na hindi totoo ang mga pinagkakalat sa kanya ni Ate Ruby. Nakakatuwa lang dahil palagi siyang nagsisimba pero ganun ang ugali niya kaya umalis na po ako sa kumpanyang yon dahil masyado na po silang toxic at sa malayo na po ako nagtatrabaho ngayon. May boyfriend na din po ako at palagi niyang ikinukwento sa akin na sakit daw ng ulo niya si Zoro kaya sana mapili ang aking kwento hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi ko masabing na misinterpret lang ni Nami yung feelings ni Zoro para sa kanya dahil tayo mga babae alam naman natin at nararamdaman natin pag merong nagkakagusto sa atin. Pero sa loob kasi ng 3 taon na nagparamdam siya sa'yo pero hindi naman siya nagtapat baka hindi talaga siya interesado na maging girlfriend ka. Baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa at si Ate Ruby ang nakalaan para sa kanya dahil sakit nga ng ulo si Zoro kaya magpasalamat ka na lang. At base naman dito sa kwento mo ay parang ipinagtapat naman sa'yo ni Ate Ruby medyo delay nga lang. At sa side naman ni Ate Ruby siguro kaya hindi niya nasabi sa'yo agad dahil humahanap siya ng magandang tiyempo para ipagtapat sa'yo ang totoo dahil alam niyang masasaktan ka kapag nalaman mo. Dahil nangyari na din sa akin to na yung gustong gusto ng kaibigan ko ay sa akin nanligaw tapos hindi ko alam kung paano sasabihin sa kaibigan ko na nililigawan ako ng taong gusto niya. Kasi alam ko masasaktan yung kaibigan ko kaya humanap din ako ng magandang tiyempo para ipagtapat sa kanya yung totoo. Kaya isipin mo na lang na blessing in
in disguise sa'yo yung nangyari, kundi masakit ang ulo mo ngayon kay Zoro. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo namin bukas. Bye-bye!